Masama ang pakiramdam ko na bumangon ako sa aking kama. Pakiramdam ko, lalagnatin na ako at babagsak ulit sa kama anumang oras. Nag-aalala ako sa isiping pagkaresulta na iyon ng kulang sa pahinga. Paano naman kasi? Nagpapabilib ako sa aking boss. Umaasa ako na itataas ng aming CEO na si Mrs. Aurora Alcantara ang aking posisyon sa opisina bilang isang event manager. Hindi madali ang magpuyat at halos ibuhos ang lahat ng enerhiya para sa ikakaganda ng sariling trabaho. Katatapos ko lang sa kolehiyo nang mapabilang ako sa mga estudyanteng sunerteng may rekomendasyon para sa trabaho. Hindi sa nagmamayabang. Isa ako sa matatalino sa aming klase. Nag-iisang anak lang ako ng mag-asawang Dr. Luigi Cruz at Attorney Samantha Sandoval Cruz. Kagaya ng aking mga magulang, pinagsisikapan ko ding maging kilala sa larangan ng bawat karerang taglay namin. Gusto ng mga ito na manahin ko ang mga kakayahang mayroon ang aking mga magulang. Ngunit hindi naman nangyari. Sa katunayan, kabaliktaran ang trabaho at nakahiligan ko. Mahilig ako sa parties. Gustong-gusto ko ang nagde-decorate at nag-iisip ng magagandang theme para sa bawat kasiyahan ng aking mga kliyente. Ayaw ko sa formalidad. Mas lalong ayaw kong tinitingala ako ng maraming tao nang dahil lang sa kakayahang taglay ng aking mga magulang. Gusto kong sumikat gamit ang sariling talento na mayroon ako. Higit sa lahat, gusto kong patunayan sa aking ina na ligtas ang larangang napili ko. 16 anyos lang ako nang mawala ang aking papa sa isang medical mission. Ikinagimbal namin ni Mami. Nang makarating sa amin ang balita sa pamamagitan ng panonood sa telebisyon na nagkaroon di umano ng isang mass massacre sa lugar kung saan nagtatrabaho ang aking ama. Pero ayon sa mga nakaligtas, hindi simpleng medical mission ang kinasangkutan ng aking ama, kundi isang uri ng sindikatong nangunguha ng mga inosenteng tao para mapag-eksperimentuhan at gawing isang nakakasindak na aswang. May mga pulis namang nagpunta sa panangyarihan ng krimen at inipon ang mga natagpuang casualties. Pero wala sa mga bangkay na natagpuan ang katawan ng aking papa. Umaasa kaming buhay ang aking ama at naghahanap lang ng paraan para makonta kami. Pero nang umabot na ng 3 taon ng paghihintay namin ay tuluyan na kaming sumuko. Mukhang masama yata ang gising mo, nak. Salubong sa akin ng mami ko, Samantha, at inabutan ako ng isang tasa ng umuusok na kape. Coffee lover kasi ako, katulad sa mga nakikinig ngayon. Cheers. Binati ko siya. Mami, I don't feel good today. Parang bata kong sumbong at kumapit sa braso nito. Sos, naglalambing na naman ang baby damulag ko. Kantsaw ni Mami at iginaya ako sa mesa. Saglit niya akong iniwan at kinuha ang kakain lang na sinangag tsaka dinala sa mesa. Sinapo ko ang sariling noo at hinaplos ang nakapunitil kong buhok. Sinat lang to, ma'am. Mamaya magiging okay din ako. Sagot ko at naupo sa selya. At saka nangalong baba sa dining table. Pinagmasdan ko ang mga pagkaing nakahain sa mesa. Gustong gusto ko sanang mag-breakfast. Pero malilit na kasi ako. Ma'am, pwede mo ba akong ihatid mamaya sa office? Nakapawat ang lips kong sabi na napangiti sa aking mami. Ito lang naman ang paglalambing ko sa aking ina kapag masama ang aking pagkaramdam.
Saglit niya akong tinitigan at maya-maya, bigla na namang nagbago ang reaksyon niya. Bumuntong hininga si ma'am, tsaka napaupo na din sa selyang nasa tapat ko. Look, Ilaya, alam kong mahalaga sa iyo ang trabaho mo. Pero hindi ba may karapatan ka naman sigurong magpahinga? God, you look stressed. Pwede ka namang magbakasyon, di ba? At mas bumigat na nga ng tuluyan ang pagkaramdam ko. Nagpapapadyak na tumayo ako at namewang. Ito ang ugaling ayaw ko sa mami ko. Iyong minamanduhan ako kung ano ang dapat kong gawin. Mami, stop that. Hindi na ako bata. Ayoko nang pinagagalitan mo pa ako. Wika ko. Kapag hindi pa ako umalis, mamaya ay siguradong isisingit na naman ng aking ina ang pagtatrabaho ko sa firm na pagmamay-ari namin. Baby, for once makinig ka naman kay mami. Ayokong nakikita na palagi ka nalang pagod. Enjoy your life. Go shopping, parlor, at kung ano pang gusto mo. May pera naman tayo. Kung hindi mo din kaya sa office ninyo, ay sa firm ka na lang pumasok. Sambit niya sa akin na ikinasapo ko sa ulo. Stop it right now, ma'am. Sa totoo lang, ayoko talagang maging abogado. Ayokong magsilbi sa mga naaapi kagaya mo. Umarap nga lang ako sa husgado ay parang mahihimatay na ako sa sobrang pagkakabalisa. Hindi ako magaling magrason at magpaikot ng mga salita para umamin ang nasasaktan. Mas lalong ayaw ko naman ang gumamot ng may sakit kagaya ng trabaho ng papa ko. Kapag may namamatay, minsan ay sinisisi pa ng mga kapamilya ang mga doktor na wala namang ibang ginawa kundi ang iligtas ang buhay ng isang tao. Isa pa, alam ko ang problemang kinasangkutan ni Papa. Batid kong nagkamali ang aking ama sa kanilang ginawang eksperimento. Hindi ko lang masabi kay Mami ang mga nangyari noon, pero naging saksi din ako sa nangyaring kaguluhan. Noong araw lalo na't natawagan ko pa ang aking ama, bago ito naglaho na parang bula. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang pagbangon ng isang lalaking pinasipsip nila ng atay ng aswang at viola. Ang lalaki din ay nagising sa isang kahindik-hindik na nilalang. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko din pasukin ang pangarap na ginusto sana ng aking ama para sa akin. Walang thrill. Walang dapat ika-excite. Delikado. Kapag nagkamali ay tiyak na kamatayan ang kahantungan ko. Kaya kahit papano, iwinaksi ko ang aking mga nasaksihan at pinilit na magbago ng landas sa buhay. Nakakakonsensya man, kinalamutan ko din ang nangyari kay Papa na parabang wala akong kinalaman. Para sa akin, part is life. Pagkaramdam ko, makapangyarihan na ako habang suot ang aking corporate dress. Tila isa akong superhero na kayang gawin ang lahat lalo na kapag nakikiayon sa akin ang data o wifi signal. Iyon ang nakatatak sa isipan ko. Dapat kong iwasan ang mga alaalang nagpapahiwalay sa amin ng ama ko. Pero ngayon, parang gusto kong tanggalin muna sa aking power ang magpahinga. Naisip ko tuloy pumunta sa aking boss para humingi ng immediate leave. Magandang suggestion naman ang sinabi ng aking mama Samantha. At walang kinalaman doon ang pagtuklas ko sa totoong nangyari sa ama ko. Wala akong pakialam sa kabaliwan nila sa pag-eeksperimento ng mga aswang na kahit si mami ay walang kaalam-alam. Wala pang kasiguraduhan kung papayagan nga ba ako ni boss na magbakasyon. Pero gusto kong subukan.
Gusto ko ding umasa pero hindi ko mapigilan ang makadama ng excitement sa gagawing bakasyon kung sakali mang matuloy ako. Kahit napapagod ay pinilit kong pasiglahin ang aura. I guess, hindi mo na naman ako ihatid? I have to go na ma'am, late na ako. Sabi ko at lumabas na sa bahay. Minaniobra ko ang lumang kotse ng aking papa papunta sa aming opisina. Nang makarating ako ay binati ko ang gwardya at kumuhay habang naglalakad papasok sa opisina ni ma'am na nasa 25th floor ng malawak na gusaling pagmamay-ari nito. Good morning, Manong. Sambit ko. Sabay kaway rito. Kumatok ako ng 3 beses tsaka binuksan ang pinto para pumasok. Good morning, boss. Bati niya na ikinatingala nito mula sa pagkakayuko sa sandamakmak na papeles sa harapan nito. Umagang-umaga pa lang ay abala na ang aking amo sa dami ng papeles na kailangan niyang pasadahan ng review tsaka pepermahan. Nanlaki ang mga mata ni ma'am nang makita ang aking itsura. Sa edad nitong 48 years old, ay napakabata pa din itong tignan. A slender, sophisticated, and tall woman. Makapal ang make-up nito, pero sa halip na magmukhang rainbow, kagaya ng mga matrona ay hindi ko maipaliwanag kung bakit mas bumata ang mukha nito. She looked powerful in her corporate clothes. Pero kabaliktaran ito sa kanyang tunay na ugali. Aurora is a very attentive listener. Masyado siyang concerned sa kapakanan ng iba. Ilang beses ko na itong napatunayan, lalo na kapag pumapasok ako sa trabaho na mukhang problemado o di kaya ay may bigat na dinadala sa dibdib. She is also a good advisor, kaya nagtagal ako sa trabaho. Oh my God, you look exhausted. Yeah, umaga pa lang. Is there something wrong? Nag-aalala ka agad nitong tanong nang makaupo ako sa upuan sa harap ng mesa nito. Sa totoo lang, Aurora is way better than my mom. A good role model sa lahat ng bagay. Ipinilig ko ang aking ulo. Hanggat maaari, ayoko nang alalahanin ang masakit na nakaraang naging dahilan ng pagkawala ng papa ko. Hindi ko dapat ipinagkukumpara ang dalawang babae. Bumuntong hininga ako at tumitig kay Aurora. Eto na, kailangan ko ng lakasan ang loob ko para magpaalam. Ngumiti muna ako at saka tumikhim bago nagsalita. Gusto ko po sanang magpaalam, boss. I need a vacation. Walang kakorap-korap kong sabi. Natigil sa tangkang pagsagot si Aurora nang bumukas ang pinto ng kanyang private room at iniluwa ang isang matangkad at gwapong lalaki. Nagulat ako nang makita ito. Sumikto ang aking dibdib at kinabahan. Lalo na nang magtama ang aming mga mata. Alis na ako, ma'am. Sabay nito at lumapit kay Aurora para humalik sa pisngi ng ginang. Ngumiti si Aurora at hinawakan ang braso ng lalaki. Wait, I would like you to meet my son. He's Gil. Anya tumarap sa akin. And the girl just said, Hi. Naginantihan ko na kaagad ng matipid ng ngiti. Nice to meet you, Sir Gil. Nang umalis ang lalaki ay hinarap na akong muli ni Aurora. Alam kong pagod ka na and you need a rest. Pero wag naman sanang matagal. Alam mong kailangan kita dito sa office. Sambit niya na ikinatuwa ko ng gusto. Liban sa pagod.
Mas gusto ko na kaagad na makaalis sa kinaroroonan ko. Sa pakiwari ay nasasakal ako. Lingid sa kaalaman ni Ma'am Aurora, magkakilala na kami ni Gel. Wala siyang kamalay-ngalay na si Gel ay dati kong kasintahan. Yes, he is my ex. At nagkahiwalay kami sa iisang dahilan. Siya ay isang aswang. Hindi ko sinasadyang matuklasan ang bagay na iyon, kaya kinamumuhian ko ang aking sarili. Muntikan ko nang ipagkatiwala sa kanya ang lahat-lahat sa akin. Mabuti na lang nagawa ko pang ayusin ang aking pag-iisip. Nagawa ko pang ipaalam sa aking sarili na hindi kami pwede. Tao ako, samantalang siya ay aswang na ang turing sa akin ay isang pagkain. Humantong na kami sa komprontahan, pero sa bandang huli, nagkahiwalay pa din kami. Hindi ko kayang matulog habang iniisip ng aking kasintahan kung paano niya madudukot ang aking puso at malalantakan. Iwinaksi ko na ang alalahaning iyon at umuwi na ng bahay. Nakangiti akong inihanda ang aking mga gamit saka natulog ng maaga. Aalis ako kaagad kinabukasan. Unang pagkakataon kong bumiyahing mag-isa, kaya kinakabahan ako. Pero nakaramdam din naman ako ng matinding excitement habang hinihila ang aking kulay pulang maleta papasok sa engranding entrance ng airport. Bago pa man ako tuluyang makalayo, lumingon akong muli sa likuran at nakitang masayang pagkaway ng mami ko. "Enjoy your vacation, baby!" Sigaw pa nito na ikinailing ko na lang dahil sa taglay na kakulitan ng mama ko. Kung alam lang ng mga nagdaang kliyente ang tunay na ugali ng isang Samantha Cross, tiyak maguguluhan ang mga tao kung bakit at paano naging isang lawyer ang napaka-childish na babaeng naging katuwang ko sa lahat-lahat. Naging karamay sa pagkawala ni Daddy at syempre, pinaglilihiman ko tungkol sa usaping aswang. "Bye, Mami," sabi ko at gumanti ng kaway rito. Kung buhay pa sana ang daddy ko ngayon, marahil magkasama kaming tatlo sa pagbabakasyon. Biglang napalis ang aking ngiti nang maalala na naman ang papa ko. Alam kong pinagsisihan ng aking mami ang gusot sa pagitan ng relasyon nila ni papa. At nararamdaman ko naman na bumabawi ito para mas magiging masaya sana kami kung kasama namin ang aking ama. Narinig ko pa na may ibinili nito. Hindi ko na sinagot ang kanyang sinabi at nagpatuloy na sa paglalakad papunta sa waiting area. Malapit lang naman ang Cebu at makakahabol ang aking mami anumang oras nitong naising sumunod. Komportable akong sumandal sa aking upuan nang makapasok kami sa loob ng eroplano. Marami akong iniisip kaya hindi ko na napagtuunan ng pansin ang isang lalaking halos hindi na kumukurap sa kakatitig sa akin. Nang maramdaman ko ang pag-usad ng eroplano ay ipinikit ko na ang mga mata para umidlip. Sigurado akong maya-maya lang ay lalapag na ang sasakyan namin at magpapatuloy na ako sa aking bakasyon sa lugar na ngayon ko lang mapupuntahan. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, nahulog ako sa malalim na pagkakatulog hanggang sa nanaginip ako. Naglalakad daw ako sa isang bakanting kalsada, walang katao-tao. May mga sirang bahay at gusali. May pinagmula ng sunog at matinding trahedya na hindi ko maintindihan kung bakit alam ko sa kaibuturan ng aking puso. Pero nahihirapan naman akong hulaan kung bakit ako naroon. Sa madaling salita, alam ko na kaagad ang nangyari sa lugar na iyon. "May tao ba dyan?" Maring sigaw ko.
Wala man lang sumagot sa akin pero natanaw ko ang isang gusaling iyon sa may di kalayuan. Hindi ko matiyak kung maaga na ba o tanghali dahil makulimlim ang langit kahit maliwanag ba. Gayunpaman, alam kong may kakaibang nangyayari ngayon sa loob na kailangan kong malaman. Kahit walang kasiguraduhan ay pinasok ko ang gusali na laking gulat ko ay gumagana pa pala. Sa kabila ng katotohanan na marami ng sira ang paligid. Humantong ako sa isang laboratorio. May mga malalaking cylinder kung saan may nakasilid na tao. Mga aparatong nagdudugtong sa buhay ng mga ito at iba't ibang uri ng kimikal na sa hula ko ay isa sa mga sangkap para mas lalong gumanda ang isang eksperimento. May tao ba dyan? Mahinang tawag ko. Tahimik ang kabuuan ng gusali maliban sa naririnig kong tunog mula sa mga aparato. Alam kong kakaiba ang mga bagay na naroon pero hindi ko naman magawang hulaan kung ano ba talaga ang nangyayari sa lugar na iyon. Nang makapasok ako sa malawak na gusali ay tila may pumipigil sa akin para makapag-isip. Kaya naman gayon na lang ang pagtalon ko sa gulat nang makita ang isang pamilyar na taong kahit minsan ay hindi ko inaasahang makikita pa. Mare, anak. Mulagat na napatitig ako sa taong kay tagal ko nang hindi nakikita. Kahit kailan ay hindi ko siya inaasahang magpapakita pa kahit sa aking panaginip. Papa? Niyakap ako ni Papa at saka malakas na humagulgol. Anya, matagal na daw niyang pinapangarap na magkita kaming dalawa. Ngunit bakit daw sa panaginip pa kami kailangang magkita? Alam mong panaginip lang ito, Papa. Tumangaw si Papa sa aking tinanong. Sinabi niya. Dahil sa dami ng kanyang imbensyon, ay napapasok niya pati panaginip ng mga tao. At natatakot daw siya dahil napasok niya ang panaginip ko. Ibig sabihin, malapit daw ako sa kinaroroonan niya. Huwag ka nang tutuloy sa pag-aalis kung saan ka man naroon, anak. Papapahamak ka lang. Ayokong mangyari iyan sa'yo. Sapat ng isipin mo at ng mama mo na wala na ako. Napagulgol ako sa kanyang tinuran. Miss, gumising ka na. Nakalapag na tayo. Naalimpungatan ako mula sa pagkakatulog. Matapos akong yugyugin ng sa tingin ko ay isang batang-bata pang businessman. Nakashades ang lalaki at nakangiti sa akin. Kaya naman napapahiyang bumalikwas ako ng bangon at pasimpleng pinahira ng palad ang aking bibig. Baka naman naglalaway ako at hindi ko lang napapansin. Nakakahiya. Nang matiyak na walang kung anumang kababalagan sa aking mukha, ay malapad ang ngiting iginawad ko sa lalaki at nakipagkamay rito. Thank you for waking me up. Kung hindi mo ko ginising, malamang baka babalik ako ng Maynila dahil sa katangahan ko. Nahihiyang sambit ko sa kanya. Ngumiti ang lalaki, kaya lumabas tuloy ang pagiging mistiso nito. Tingin ko pa nga sa kanya ay wala nang nakikita ang binata dahil sa singkit na mga mata nito. Nagkibit balikat lang ang lalaki at magalang na akong iniwan. Kaya nagpasya na din ako na bumaba na ng eroplano. Alam ko naman na suntok sa buwan na lang na makikita ko pang muli ang lalaking iyon. Pero hindi ko maiwasang iguhit sa diwa ang gwapong mukha nito. God, nakakita ako ng pogi. Maiihi yata ako sa katitili. Sa isipan ko lang yon. Ngayon ko lang naman ginawa ito, sa totoo lang.
Paano'y kapag nasa bahay ako? Siguradong sasabunin ako ni Mama kapag umasta akong napapasong bulate. Welcome, Marielia. Parang tanga kong sigaw nang makababa na ako ng eroplano. Wala akong pakialam kahit pagtinginan pa ako ng mga tao sa paligid. Para sa akin, unang pagkakataon kong makalayo sa stressful life sa Maynila. Kaya naman lulubusin ko na muna ang pagbabakasyon sa lugar ng Kabisayaan. Ang hindi ko lang talaga maipaliwanag ay ang panaginip ko na parang totoong totoo. Nakakatakot. Hinila ko na ang maleta nang maglakad ako palabas ng airport. Nang makalabas ay pinagtawanan pa ako ng naroong kasabayan kong mga pasahero din nang matapilok ako dahil sa taas ng takong ko. Namumula ang mukhang tinignan ko ang mga ito at sinimangutan. Aba, ang daming itsosera. Inggit kayo, te. Wika ko at confident na naglalakad na para bang walang anumang nangyari. Pakialam ko ba sa kanila? Umara na kaagad ako ng taxi dahil wala namang susundo sa akin. Maraming tao ngayon sa syudad. Palibhasa may ginaganap na festival. Kaya mas nadagdagan ang excitement ko habang iniisip kung ano nga ba ang gagawin ko sa mga susunod na araw. Nakapagpa-reserve na din ako ng kwarto sa isang hotel. Malapit sa isa sa mga kilalang tourist attraction. Kaya makakapagpahinga na ako kaagad pagdating. Pagkarating sa nasabing hotel, nanlaki pa ang aking mga mata nang makita ang lalaking kanina ay gumising sa akin sa loob ng eroplano. Kabababa lang nito sa napakagarang kotseng sinakyan nito. Kinilig akong bigla sa aking nakita. Feeling ko, kasing pula na ng kamatis ang aking pagmumuka. Yung hinog na kamatis ha. Napasingap ako at inihanda ang sarili. Tsaka nilawakan ng itimbero na paatras ako kaagad. At walang nagawa kundi ang mapakamot ng ulo. Nang lagpasan ako ng lalaki. Hindi ko alam kung bakit parang hindi yata ako nakilala. Dahil kung makatingin ito, parang hindi kami nagkita kanina. Hindi ko na lang siya pinansin at nagtungo na sa receptionist para mag-inquire sa pinareserve kong kwarto. Nginitian ako ng isa sa mga staff at binati. Welcome to back and front of hotel, ma'am. How may I help you? Maggiliw nitong bungad sa akin. Kaya ginantihan ko din ito ng mas matamis na ngiti. At tinanong ang tungkol sa aking reservation. May pinabook ako nung isang araw na ngayon ako darating. Sambit ko kaya mabilis na hinanap ng receptionist ang aking pangalan sa kompyuter. Pinakita ito ng babae sa akin para permahan. Magilaw na nagpasalamat ako. Pagod na pagod ako sa biyahe, kaya sabik na akong tignan ang aking room na pinagbuhusan ko ng 1 buwan kong sweldo. Binabati ko ang ilan sa mga staff na nagkukumpulan sa gilid at hindi sinasadyang narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Grabe, kawawa naman ang isang guest natin. Ano? Wakwak ang kanyang dibdib at nawawala ang lamang loob. Ay oo, sinabi mo pa. Naku, paano na lang kapag bumalik ngayon ang aswang na iyon? Sana, huwag na siyang bumalik. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa takot. Kinabahan ako, kaya napahinto ako sa paglalakad. Tsaka biglang sumabat sa kanilang usapan.
Sorry sa pagsabat pero narinig ko kasi ang pinag-uusapan ninyo ngayon lang. Totoo ba ang sinasabi ninyo? May aswang na gumagala sa lugar na ito? Dito sa mismong hotel? Nanlalaki ang mga mata ng staffs at hindi makapaniwala sa tinuran ko. Siguro napag-usapan na nila ito na huwag ipaalam sa mga guest. Kaya ganoon na lang ang takot nila nang marinig ko sila. Kaso lang, nagmamadaling iniwan na nila ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang mapailing na lang. Nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa aking tutuluyan. Napanganga ako sa ganda ng aking kwarto. Nang buksan ko ang pinto ay otomatikong nagbukas ang aircon, mga ilaw, pati na ang television. Amoy na amoy ko pa ang mabangong aroma ng nakahain na pagkain na para bang kalalagay lang nito doon, kasamang isang bote ng red wine na may nakalagay pang card. Nilapitan ko ito at binasa. Compliments for the management? Muli kong tiningala ang kabuuan ng silid. 1 linggo akong mananatili doon at magre-relax. Bigla akong lumundag sa kama at nagsisigaw. Ay, ang sarap mag-dive sa kutsyon. Ang lambot. Nagniningning ang mga mata kong wika habang nakatitig sa salaming kisame. Mula doon ay nakikita ako ang aking kabuuan. At baka sa mukha ko ang labis na tuwa. Kinikilig ako ng gusto sa bakasyon na tinatamasa ko ngayon. Magpapaspa, swimming at shopping. Marami akong mga bagay na gustong gawin. Kaya naman balak kong isa-isahin ang mga ito sa pagdaan ng mga araw. May 1 linggo ako para magliwaliw at magwaldas ng pera. Kulay dilaw ang aking biddings, mga kagamitan pati na ang banyo. May malaki pang bathtub at may terrace na nakatago sa isang malaking sliding door na nakadungaw sa kabuuan ng buong syudad na kinaroroonan ko ngayon. Naisipan kong lumabas doon at sinamyo ang simoy ng hangin. Ang ganda! Sigaw ko. Oo nga at medyo sumusunod na sa pagiging polluted area ng Manila ang syudad na ito. Pero hindi ko maiwasang mamangha sa lahat ng magagandang bagay na nakikita ng aking mga mata. Kasing liit na yata ng langgam ang mga sasakyan sa baba. At parang alitap-tap na kumukutit-kutitap ang mga ilaw na nakakalat sa daan. Mas masaya siguro ako kung kasama ko ang aking pamilya. Pero napalis kaagad ang ngiti sa labi ko nang maalalang nag-iisa na lang pala ako. Wala na nga pala akong papa. Ang mami Sam ko naman ay hindi ko maintindihan kung concern ba talaga sa akin o hindi. Na-request nito na magbakasyon ako para makapagpahinga. Pero tingin ko sa ginagawa nito ay itinataboy niya ako. Palagi nitong sinasabi na babawi sa lahat ng pagkukulang sa akin. Pero palagi naman itong busy. Walang nangyayari sa pangako niya sa akin. Kay pait lang isiping si Papa pa itong nagpapakita sa akin sa panaginip. Para sabing miss na ako. Kung sana lang buhay pa ang daddy ko. Siguro ibang sitwasyon ang kinasadlakan ko ngayon. Siguro tumatawa ako kasama ang aking mga magulang. Napakaraming what ifs akong gustong itanong sa buhay ko. Kung naiba nga lang ang sitwasyon namin. Nabuhay ako na trabaho at bahay lang ang routine sa araw-araw. Wala akong kaibigan at lalong hindi kami close ng ex ko. Nailamos ko ang aking mukha.
Hindi ko alam kung bakit nairita ako nang maalala si Gail. Hindi ko na siya dapat na inalala pa. Katulad ng ibang mapang-abusong lalaki. Manloloko si Gail. Hindi siya natakot sa laki ng pagmamahal ko sa kanya dahil nagawa niya akong ipagpalit sa iba. Swerte lang niya kasi hindi ko nakita ang babaeng ipinalit niya sa akin. Kung nagkataon, baka nakita niya kung paano ko ito sabunutan sa kanyang harapan. Tinalikuran ko na ang napakagandang view at nagtungo na sa loob ng kwarto. Kung gaano kasarap magpahangin sa labas, napagtanto kong maganda din pala sa loob. Napangiti akong sinipat ng tingin ang malaking sofa. Tila ba nag-aanyaya itong upuan ko naman. Nalilito tuloy ako kung alin sa kama o sa sofa ang kailangan kong pagdiskitahan. Sa bandang huli, nagdesisyon ako. Pagis kong itinampon ang sarili sa kama. Dahil sa lambot niyon ay tumalbog-talbog ang katawan ko. Nang matigil ng paggalaw ay pati pa akong tinitigan ng sarili sa kesemeng gawa sa salamin at pinalis ang lahat ng alalahanin sa isip. Ano ba ngayon kung mag-isa lang ako? Marami ng taong nagbabakasyong mag-isa pero sobrang enjoy ng makauwi sa mga tahanan nila. Ganoon din ang gagawin ko. Habang inaalala ang mga gagawin ko sa buong linggo, hindi ko na namamalaya na dahan-dahang bumibigat ang talukap ng aking mga mata hanggang sa ako ay makatulog. Muli, dinala na naman ako sa aking naudlot na panaginip. Nasa laboratorio na naman ako. Nakatayo sa gitna ng isang malapad na mesang may nagkalat na gamit. May mga malalaking cylinder kung saan may nakasalid na tao. Mga aparatong nagdudugtong sa buhay ng mga ito at iba't ibang uri ng kimikal na sa hula ko ay isa sa mga sangkap para mas lalong gumanda ang isang eksperimento. Sa pagkakataong ito, may ipinapakita na naman sa akin si Papa. Ganito ang ginagawa namin sa mga pasyente namin, anak. Tinuturukan namin ng pampatulog bago isilid sa malalaking glass box at ibababad sa kemikal. Kailangan niya makasurvive ng halos 10 araw bago siya tuturukan ng mga dugo na nakalap namin sa mga aswang. Pinakamalakas ang mga aswang na gabunan dahil nagagawa nilang magpalit ng anyo sa simpleng paraan. Kadiri naman ang trabahong iyan, Dad. Wika ako na tinawanan naman ng aking ama. Oo, nakakadiri daw. Pero doon siya nabubuhay kapag hindi niya ginawa ang bagay na iyon. Kami naman ang pagbabalingan ng mga taong may hawak sa kanya. Hindi niya daw na maatim na mapahama kami. Kaya kahit miss na daw niya kami ay titiisin niya. Maging maayos lang ang buhay namin. Napaluha ako dahil doon. Natatandaan ko, niyayakap ako ni Papa hanggang sa makaramdam ako ng panghihina na animoy mawawalan ako ng malay. Bandang 8:00 na ng gabi nang magising ako. Bumangon ako at pupungas-pungas na nagtungo sa banyo para maligo. Bala kong maghapunan na lang para matulog ulit. Bukas na ako pupunta sa mga mall para mamili ng damit at mamasyal. Nang makapasok ako sa banyo ay napangangana naman ako. May sarili itong bathtub at hot and cold shower. Napakaraming mamahaling sabon at shampoo pa na pagpipilian. Napangiti ako at tinitigan ang mukha sa malapad na salamin. Ang ganda ko talaga. Puri ko pa sa aking sarili. Kahit sa totoo lang, naaalibadbaran ako. Hindi ako sanay na pinupuri ang sarili ko. Pero may mga bagay kasi na mas gusto kong gawin. Total, nag-iisa lang naman ako sa kwarto. Tumunog ang aking tiyan. Kaya kaagad na akong nag-asikaso
Nagmamadali akong nagbihis ng isang simple, eleganteng bestida. Ito ang natutunan ko sa aking boss. Hindi naman daw mahalaga kung walang borloloy ang isang babae. Basta magaling lang magdala ng damit. Kaunting make-up at flat sandals lang ang aking isinuot bilang kapare sa bestida. Tsaka ko napagdesisyonang lumabas ng aking kwarto. Habang naglalakad sa makintab na hallway, isang pamilyar na mukha ang nakita kong kalalabas lang din ng kwarto nito. At umalingasaw sa bango. Kagaya ng dati. Ang ex kong aswang na si Gil. Taas kilay na tumitig ako sa kanya at saka nagbalak na umatras. Kaso lang huli na para umatras pa ako. It's been days. Mula nang huli kong makita ang lalaki at hindi ko inaasang magkikita kami sa lugar na ito. Nare-respeto ko lang ang mama niya, kaya ko siya binati. Pero kung kaming dalawa lang, hindi ko talaga gagawin iyon. Alumpihit akong nagpatuloy sa paglalakad at panay ang dasal na sana ay wag na akong lingunin ng lalaki. But sad to say, hindi dininig ng Diyos ang hiling ko. More, gustong pumaikot ang aking mga eyeballs nang marinig ko na naman ang nakasanayan nitong pagtawag sa akin bilang palayaw. Nagkunwari akong nagulat nang makita ang lalaki at napatakip sa aking bibig. Alam kong masyado nang exaggerated ang aking reaksyon. Pero wala na akong magagawa kung hindi ipagpatuloy na lang iyon. Sir Gil, nice meeting you. Sabi ko na ikinangiti ng hinayupak na lalaki. Nagkibit balikat lang ito, sabay sagot sa akin na, nice nga ba talaga? Mukhang napipilitan ka lang. Wala namang masama sa naging reaksyon ng binata. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nga ba naiirita ako rito. Genuine naman ang pagkakangiti nito sa akin. Imbis na sumagot, lumingon si Gil sa aking likuran. Tila ba nag-expect na may susunod pa sa akin. Nasaan ang mami mo? Nandito ba siya? Naka-phrase ang ngiti ng lalaki sa hangin. Pero wala akong balak na gantihan ito. Hindi ko pa din nakakalimutan ang mga bagay na ginawa niya. Nakakaririmarim at nakakadiri. Nilagpasan na niya ito. Excuse me, nagugutom na ako. Kailangan ko nang umalis. Hindi ko na hinintay pa na sumagot siya sa akin. Habang naglalakad ako papunta sa elevator, ay sinasabayan ako ng lalaki. Panay pa ang ngiti nito sa akin na hindi ko naman ginagantihan. Wala namang masama kung saglit lang akong magpakitang tao, pero wala naman talaga akong balak maging mabait rito habang buhay. Sa totoo lang ay may nakaraan kami ni Gel. Isang nakakasindak na nakaraan na ayaw ko na sanang maalala. Nakangiti akong huminto at hinarap si Gel. Wala ka bang sariling lakad o sinusundan mo talaga ako? Tanong ko sa lalaki na ikinahilaw ng ngiti nito. Hanggat maaari ay ayaw kong maging harsh. Pero hindi ko kasi maiwasang mayamot sa ginagawang pagsabay sa akin ng lalaki. Pwede naman tayong sabay na maghapunan. For all time's sake. Diba? May ipinareserve na akong table sa ating dalawa. Kani-kanina lang nung makita kita. Sagot niya na ikinahinga ko ng malalim. Siguro kailangan ko nang maging prangka para wag na niya akong pakialaman pa. Pasyensya na, Gil. Mas gusto ko kasi ang mag-isa kaysa sa makisabay sa'yo. Kaya ko namang pasayan ang bakasyon ko kahit nag-iisa lang ako. Sambit ko na ikinatigalgal ng ex ko.
Manloloko. Pustahan kami, mamayang gabi. Kapag bumilog na naman ang buwan ay magiging halimaw na naman ito. Alam kong natigilan si Gel dahil sa nanigas ang panga nito matapos marinig ang aking sinabi. Pero seryoso ako at hindi naman talaga ako sanay na nag-iisa. Ayoko lang talagang makasama si Gel. His presence makes me uncomfortable. At baka samot-saring alalahanin lang ang ibibigay nito sa akin. Oras na hinayaan ko ang lalaki na makasama sa paghahapunan ko. Hindi ko na siya inantay pang sumagot. Nagsisimula na naman kasi ang nagre-rigodon kong dibdib dahil sa pagpipigil ng emosyon. Matabang ko siyang initian at pinigilan sa tangkang pagsunod sa akin. Please, stop following me kahit hindi mo ko intensyong sundan. Sabi ko, tsaka nagmamadaling pumasok sa loob ng elevator at hindi na hinayaang makasunod pa ang binata. Mabuti na lang at hindi na ako tinangkang sundan pa ni Gil. Kaya napanatag ang loob ko. Alam kong hindi maganda ang aking ginawa sa lalaki. Pero iyon ang pinakamabuting gawin. Ayoko nang ipahiya pa ang lalaki sa madla. Kaya kagaya ng ginawa ko sa kanya noon. Ayoko nang ipagkalat ang pagiging aswang niya. Dahil namumuhi na ako sa sarili ko. Pagkarating ko sa restaurant, kaagad kong tinungo ang table na ipinareserve ko at naupo doon sabay basa sa menu. Sinuyod ko ng tingin ang paligid. Ang dami palang tao rito. May foreigner. Yung iba naman nagsasalita ng Bisaya. Nakakatuwa silang pakinggan. Pagkausap ko sa sarili. Abala ang lahat at tila pa nagkakasiyahan. Karamihan ay may kasama. Ako lang yata ang nag-iisa. Kinawayan ko lang ang waiter, sabay order ng mga gusto kong pagkain. Nang paparating na ang aking order ay napaigtad ako nang marinig ang pagring ng aking cellphone. May pakiwari akong importante ang tawag ng isang ito. Palagi naman talaga kapag napapalayo ako sa kanya. Hindi niya ako matiis ng isang buong araw na hindi niya ako makakausap. Ginawa ko ang aparato at sinagot. Ang aking mami pala. Hey ma'am, napatawag ka? Sagot ko sa kabilang linya. Tsaka ginawaran ng ngiti ang waiter na naghatid sa akin ng pagkain. Thank you, sabi ko sabay baling sa telepono. How are you, sweetie? Sana nag-enjoy ka sa pagbabakasyon mo. Don't worry. Hahabol ako sa iyo sa susunod na linggo. Tatapusin ko lang ang case na kinakaharap ko. Sambit ng aking ina na ikinatango ko kaagad. Palagi mo na lang niyang nirarason, ma'am. Nayayamot kong wika na parang batang nagsasalita. May sinasabi pa siya sa akin, pero hindi na ako nakinig. Nang magpaalam na ito na uuwi na galing sa opisina, ay pinatay ko na ang linya. Mukhang mapapako na naman ang pangako ng mami ko sa akin. Duda ako kung makakasunod ba siya dito. Ilang beses na kasi nitong ginagawang excuse ang trabaho nito. Buti sana kung nagawang buhayin ng pagiging abogado nito ang aking ama. Pero hindi. Namatay ang papa na ni Hay o ni Ho, walang bakas. At ebidensyang magpapatunay na may foul play sa mga nangyari. Sinimulan ko ng paghahaponan. Kahit nagtatampo sa ina ay hindi naman ako katulad ng iba na dinadamay ang pagkain. Para sa akin, gawain lang ito ng isang spoiled brat. Habang umunguya ay hindi sinasadyang mapadako ang aking tingin sa labas ng resto.
Kaagad na kumabog ng malakas ang aking dibdib nang mapansing may babaeng nakatitig sa akin na tila ba isang kakilala. Ang suot niyang damit ay kagaya ng sa mga chambermaids, kaya napatayo ako. Kilala ko ang babae. Siya si Risa, ang sekretarya ni Daddy. Hindi ko alam kung totoo ba ang aking nakikita. Pero base sa pagkakatitig ko sa kanya ngayon, ay buhay na buhay siya. Walang sabi-sabing tumayo ako at nag-iwan ng pera sa mesa at nagmamadaling sinundan ang babae. Kasabay siyang naglaho ng magkagulo sa trabaho nila Papa. Kailangan ko siyang makausap at mukhang minamatyagan niya ako. Hindi ako papayag na basta na lang siyang magpapakita tapos aalis na parang walang anumang nangyari. Nakalabas ako ng restaurant at tinanaw ang babae. Sinubukan kong palaitin ang mga mata ko at tumanaw sa malayo hanggang sa mamataan ko siya papasok sa gusali ng hotel. Tinakbo ko ang distansya para makahabol kay Risa. Hindi ko lang talaga magets kung bakit kailangan niya akong iwasan. Gayong wala naman sigurong masama para magkausap kami. Mas gusto kong malaman sa malinaw na detalye kung buhay pa ba ang papa ko o patay na. Hiningal ako sa pagbabalik-balik sa hallway, pero hindi ko na siya natanaw. Frustrated na napahinga na lamang ako ng malalim. Diyan naisip na umakyat na lang sa kwarto na tinutuluyan ko. Nang papaakyat na ako sa aking silid, may nakasabayan akong dalawang tao sa elevator. Hindi ko alam kung kilala ko ba ang mga ito, pero sa itsura pa lang ay mapaghahalataang may pinagtataguan ang mga ito. Naka-face mask lang ang dalawa at hindi nagsasalita. Pero base sa nakikita ko sa kanilang itsura, kaagad kong na-determine kung sino ang babae at sino ang lalaki. Gusto ko pa sanang titigan sila, pero bigla akong nailang matapos makipagtitigan sa akin ang isa sa mga ito. Yung lalaki na medyo matangkad at mas formal. Medyo may edad na ang lalaki at nararamdaman kong pamilyar sa akin. Lamang ay hindi ko maaninag ang mukha niya dahil natatakot akong tumitig sa kanya. Medyo kailangan ko kasing iwasan na makasalubong ng tingin ang dalawang ito at baka katayin nila ako ng buhay. Lalo na't narinig ko ang mga pinag-usapan ng mga staff kanina sa hallway. Mamaya mga aswang pa pala ang mga ito. Iisang floor lang din ang pinagbabaan namin, pero napangiti ako nang makitang pinauna pa nila ako sa paglabas ng elevator. "Mauna ka na, iha." Nagmandali tuloy ako sa pagpasok sa aking silid habang nagpipigil sa pagkatumba. Bigla kasing nanginig ang aking mga paa nang makitang pamilyar ang mga mata ng dalawang taong iyon. Naalala ko sa kanila sina Papa at Risa. Mabuti na lang may kandila akong hindi nawawala sa aking mga bagahe. Tapos dala-dala ko pa ang picture ng aking ama. Sobrang lamig kanina sa elevator, pero ngayong nasa kwarto na ako, pinagpapawisan ako ng sobra. Kahit may aircon naman. Kaagad akong nagtirik ng kandila at isinandal ang picture ni Papa. Nagdasal ako ng taimtim, tsaka nagsalita kahit nag-iisa. "Papa, kung talagang namimiss mo ako, sa panaginip mo na lang ako dalawin. Huwag na sa totoong mundo. Ayoko makakita ng multo." Nanginginig ko pang dasal habang inaalala ang mga eksena kanina. Kahit ako ang nasa harapan ng dalawang taong iyon, alam kong ako ang tinitignan nila. Tsaka nagsasalita man ang mga ito ay hindi naman gumagalaw. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit biglang tumahip sa lakas ng kabog ang aking dibdib.
matapos kong ma-encounter ang dalawang taong iyon. Nararamdaman kong pamilyar ito sa akin at nakaramdam din ako ng balisa. Kinaumagahan, 6:00 pa lang ay gising na ako. Sa halip na mag-shopping, naisipan kong magpunta na lang muna sa spa para mag-relax at magpamassage. Sisipol-sipol akong lumabas ng kwarto nang may makita akong dalawang babaeng nauunang maglakad sa akin sa may hallway. Hindi ko alam kung anong klaseng event ang dadaluhan ng dalawa dahil pareho silang naka-hospital dress. Sumakit saglit ang ulo ko dahil nagmumukhang pamilyar sa akin ang kanilang mga damit na para bang nakita ko na sa kung saan. Lamang ay hindi ko maalala kung saan banda. Habang naglalakad, panay ang bulungan ng dalawa kaya hindi ko maiwasang makinig sa pinag-uusapan nila. Ilan ba ang kailangan nating makuhang pasyente ngayon? Mga 3 sana, 2 lalaki tapos 1 babae. Alam ko na, may nakita akong magandang babae kanina. Ito na lang ang hihikayatin kong sumama sa akin. Kailangan natin ng panibagong madadala sa laboratorio. Kapag ganoon ay hindi masasaktan si Doc. Mas lalo akong namutla sa aking narinig. Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Sinusubukan ko pang mas lumapit sa kanila. Pero napansin ako ng isa sa mga babae. Tinarayan niya ako kaagad. Anong problema mo? Nakikinig ka ba sa pinag-uusapan namin? Keme akong napangiti sabay atras at napasign face. Pasensya na mga ganda, nakalimutan ko lang ang daan papunta sa spa. Mabilis kong palusot kaya tumabi ang isa sa mga babae at binigyan ako ng daan. May nakikita akong maliliit na sign kung saan naroon ang spa. Malapit lang ito sa room ko. Dahil nasa same floor lang ang spa. Bali nakapwesto ito sa pinakadulo. Naiilang na dumaan ako sa gitna ng dalawang babae at patakbong lumayo sa kanila dahil sa pinaghalong kahihiyan at pagkabalisa. Habang naglalakad, ay nakasalubong ko naman ang lalaking nakausap ko sa eroplano. Kaagad na tumahip ng malakas ang dibdib ko. Biglang lumiwanag ang aking muka. Matapos kong masilayan ang ngiti ng lalaki. Mas lalong sumingkit ang mga mata nito kaya duda na ako. May lahing inchik ang lalaki. Hi. Nahihiya akong wika at namumulang hinawakang maigi ang bitbit kong cellphone at wallet. Hindi ko alam kung bakit matindi ang paghanga ko sa lalaki. Pero dahil sa malakas ang loob ko, ipinakita ko sa lalaki ang pinakamatamis kong ngiti na alam kong nakakapanghina ng tuhod. Tumikhim ang lalaki at saka nagsalita. Teka, ikaw ang babaeng ginising ko sa eroplano, di ba? Nung nakaraang araw? Kay tamis na ngiti ang iginawad nito sa akin na ikinasabog yata ng kalandian ko sa buong katawan. Hindi kasi ako yung tipong mahinhin, kaya sumagot ako kaagad na tipong hindi naman nagbibigay ng motibo. Pero sinasabi ko ang saloobin ng wala nang paligoy-ligoy pa. Yes, gusto sana kitang pasalamatan sa paggising mo sa akin noon. Nahihiya kong wika na ikinatawa ng lalaki. Oh, nakapagpasalamat ka na sa akin, miss. Natutuwang wika ng lalaki kaya naman tumabingi ang ngiti ko. Tumangaw-tango na lang ako at nag-isip pa ng sasabihin sa lalaki.